Minomonitor na ng Department of Energy ang mga kumpanyang hindi sumusunod sa price adjustment. Si JM Pineda sa Detalye Live. JM? Dayan, isa nga sa inaala ng Department of Energy na may mga kumpanya na lang oil companies na hindi sumusunod sa mga price adjustment na inaunansyo ng kanilang kumpanya. Bagamat wala silang binigay na pangalan, tututukan umano nila ito. Araw-araw ginagamit ni Ron ang kanyang motor pagpasok sa kanyang trabaho mula Quezon City hanggang sa Makati. Dahil dito wala na siyang gasolinahan na permanenteng pinapakargahan. Kaya napunan niya bakit paiba-iba ang presyo bawat gasolinahan at parang hindi nasusunod ang tamang price adjustment na sinasabi ng kanilang kumpanya. Iba-iba. Dito 57. Pagdating sa ibang lugar, nasa 60, 50, medyo mataas. May iba talaga, hindi sila hindi sila consistent na yun yung price nila. Malaki ang hinala ng Department of Energy na may mga kumpanya pa rin ng langis na hindi sumusunod sa tamang bentahan ng produktong petrolyo. Kaya tiniyak nila na babantayan at imomonitor ang mga ito. Aminado rin ang ahensya na wala silang kakayahan na ulihin ang mga kumpanya. Pero kung smuggling o illegal na pag-aangkat ang pag-uusapan, bawat ebidensya umano na nakukuha ng DOE ay pinapadala sa Bureau of Customs. Itinanggi rin ng DOE na may kartel sa Pilipinas sa mga kumpanya na langis, lalo pa at matindi umano ang kompetisyon ng mga ito sa bawat lugar. Pumutok ang balitang ito dahil rin sa puna ng ilang motorista na para bang pare-pareho ang inaanunsyo ng mga oil companies sa price adjustment sa tuwing papasok ang linggo kahit magkakaiba sila ng gastusina. Dayan, paliwanag pa ng DOE, may mga price war areas talaga dito sa Pilipinas. Like, katulad na lamang nung ibang mga kumpanya na kunyali na lamang ay meron silang binabang presyo na mababa, tatapatan daw yan ng mga kumpanya o gasolinahan na malapit sa kanilang areas para magkaroon ng kompetisyon. Kaya sabi ng DOE, malabong-malabo daw na magkaroon ng kartel sa Pilipinas. Yan muna latest, balik sa'yo Dayan. Maraming salamat, JM Pineda.